Oh, may mga bibiya ka mo, kita na niyo da, no? Sa 2 Peter chapter 2, basahan na ito ini sa sinabtanay, no? We'll read this responsibly. Ang atong basahon di halin sa verse 9, lawig-ligon ta, no? Para nga makabasa kita. Dito sa verse 22, no? Sa katapusan nga verse. Tima namin na kung may Bible ka mo da, no? Dungan magbasa, no? Hindi tulok lang ng iban, basahon yung gitna, parang maangkon yun. Mabato nyo man ang blessing, kasi sa Bible, blessed are they that readeth. Bulan ang nagabasa. Siyaring blessing ka ron, no? Mabasa natin. Sa 2 Peter chapter 2, bisa na kung dito sa verse number 9. The Lord knoweth how to deliver the ungodly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Whereas angels which are greater in power and might bring not railing accusation against them before the Lord. And shall receive the reward of unrighteousness as they that count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings, while they feast with you. Which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. While they promise them liberty, they themselves are servants of corruption, for whom a man is overcome, of the same is brought in bondage. For it had been better for them not to have known the truth or the way of righteousness, than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it has happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed for her wallowing in the mire. Ginoo, salamat gid kintagaan nimo kami sining mga pulo nga mabasa namon. Kaya kanay-balo namon Ginoo nga na bless na tagipusoon sa mga nakabasa ka naka-intindi sini. Dugangin naman ang amon pagpamalandong, dugangin naman ang blessing nga mahatag nimo sa amon, nga mahangpan namon Ginoo, kag mabaton gid namon ang warning sa mga pulong sa among mga kabuhi. Kani natugyan namo ini sa imo kamahimaya sini nga butang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang topic diri makita naton sa verse number 19. Ato nga mensahe, servants of corruption. There's a verse 19, nagasiling di, while they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. Nagapromisa sila sa kahilwayan, katag sila sa kahilwayan, katag sila sa liberty, sa freedom. Pero sila mismo gali, mga ulipon sa kaduluntan. Bisa natin sa pagbasa dra, sa verse number 9, no, nga Ginoo sarang siya nga mag-deliver sa iya makatawhan gikan sa mga
temptation. Kagang mga di matarong yang mga tao, ginareserba yan na nga daan sa adlaw sa paghukom. And then, describe pag diri ning mga tao nga mga masilingaton, servants of corruption, mga presumptos, no? Mahilig sa haom-haom lang. Kag nagano pag despise government. Nagatamay siyang gobyerno. Nga sinibudo, matarong gid siya. Kung magtamay siya, maghambal siya. Tanan nga mga malao, tanan nga mga sekreto sa gobyerno, balaan niya. Kag kung ikaw Kristohanon, wala ka sa posisyon nga magtamay sa gobyerno. Balaan mo man ang mamalaot, balaan mo man ang tanana, no? Kaysa, batian mo man lang sa balita. Ti kon bias nga balita na batian mo, ti kaluluoy itong tao, ang gobyerno, ang leader, nga pamatian mo. Ano ba gid? Sila yung mga self-willed. Mga gusto nila. No? Self-willed. Ang ilagi kagulingon nga gusto matuman. Kag mga sila, they are not afraid to speak evil of dignities. Wala mahadlok, magmulay sa mga yara, sa mga dignitaries, mga yara sa mataas nga palangakuan. Wala mahadlok, no? Magmulay, magtamay. Isa kapahayagan sang tao nga korap aman ang iyang pangunauna at ipusoon. And then, iputuntan lang ini, no? Kaya may ari ko ding outline nga ang description diri sini nga mga tao nga mga ulipon sang kaduluntan, servants of corruption. Well, kita mga Kristohanon ng giluwas ang Dios, naghambal sa aton sa Romans chapter 6 verse 1, what shall we say then of these things? Sa palibot naton, napunuan kita sa mga malaot, natintar kita nga maupod sa ila, maghimo man sa mag-conform sa ilaman nga mga panggawi ka mga lifestyle. Tisiling sa Diyos, what shall we say then? Ni Apostol Pablo, shall we continue in sin that grace may abound? Kipadayunon man natin gali, kinaluwas kita sa bugay sa Diyos, okay lang na. Maminggol-minggol lang ta sa mga tao to, kag himuan man nato ang ginahimo nila. Agod nga magbugana ang bugay sang Dios sa aton kasi sa Biblia where sin abounded, grace did much more abound. Ginahimo ina nga balibad sa mga tao iban katotal siling niya mataas ang bugay sang Dios sa sasala sang tao. Tibisan mapakasala gali ka labaw gyapon ang bugay kakaluoy sang Dios. Shall we do that? The Bible says, God forbid. Nagadumili ang Dios nga hambas sa hindi paghimuay na. Why? Because you will face condemnation. Sili sa Biblia, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Praise God. Wala na sang kondemnasyon sa kay Kristo Jesus. But ang sugpo niya, but they that walk not in the flesh. Kung galakat ka sa unod, gatuman ka sa korupsyon sining kalibutan, unod nun mga buhat, matuod na, hindi ka paghukman sa Diyos, pero hukman ka sining kalibutan. Hukman ka sa imong pangabuhi. Ako gapatigin niya sa paghukom sa Diyos, it may be slow, but it will be surely come. Muna ginimo sa Diyos sa mga Amalekites, kaya ang mga Israelino, sa nagalakat sila sa wilderness of, sa dinang wilderness kayo na, sa Saudi Arabia, desierto na da. Nagalakat sila, silo-silo, for 40 years. Inatiid sila sa mga Amalekites, kag mga mahinay, mga lakato, mga kabataan, mga tigulang na, inakimpulan nila. Nalampusan na stil. Ginaambusan nila, ginapamatay. Halita nila. Yang Diyos sa langit, nakita niya, ang iyang makatauhan, ginamaltartar sa isa ka nasyon. That's why, grabe, ang pagsilot sa Diyos sa ila, ginsugo sa Diyos, si King Saul, lidero niya, pamatya ang mga Amalekites, hasta sapat patyon. Kintuman niya, ang ipamatay niya mga kabataan, mga tigulang, tanan nga tao, nasakpan dito sa ginarian nga sa gira, uros patay. Ang wala yung ipatay, mga tambok, mga baka, mga kanding, mga karniro. Mas importante pa ito ang nakita niya. Barong rason niya, ihalad niya kung sa Ginoo. Naghambal lagi ng Diyos, nga pamatyo ng tanan, nga nagaginhawa, nga nasakpan sa mga ginharian. Wala nang tuman. Sa maman nga bagay sa itong kabuhi,
Abi naton, okay lang, maka-eskapo kita sa paghukom sa Diyos temporarily. But no, the judgment of God will surely come. It may be grinding slow, but it surely will come. Mahina yung Diyos maghukom, pero mabot na. Amo na isa nga ako nga natindugan, na pamatian, nga siling ko sa inyo, very insensitive, duway ko gabatyag, yung kaluoy sa mga tao sa Myanmar. Bangod ang Myanmar sa una Burma, tawag sila, dira, madamo sa mga missionaries, pamatay nila. Isilutan nila. Pero ang mga missionary naghatag sa ila. Si Adoniram Hudson, instrumento sang Diyos, nga naghatag sa ila sang dictionary, naghatag sila sang Bible, nagbulig sa ila, makabasa sila. Masakit, pinsaron. Do you think ang Diyos mapisok lang mata niya, mapiyong lang sa mata niya, sa ginhimog, sa mga katawan niya? I don't think so. Kailan daw karon 17 million sobra sa mga tao na napiktuhan sang linog sa Myanmar. I am not praising God sa iyang paghukom, but I believe nga ang isa ka nasyon, muna sila sa Biblia, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Ginapakamatarong sang Diyos ang isa ka nasyon kung ginapaluntad, ang pagkamatarong, ginatibong ang kadayawan, ang pulong sang Diyos. Pero ang sala naman, ginatamay na sa tag-sa katawo. Ginasukot sang Diyos ang individual nga tawo. Sin is a reproach to everybody, to anybody, to me, to you. That's why it says sa Biblia, shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. So, karon, nga ay ining mga tao, gintawag silang servants of corruption. Kay bungod diri sa verse number 18, ano na himo na? They are living in error. Nagapangabuhi sa kasaypanan. Nagapangabuhi, always sala. Sala gipirmi. Nga sala. Kaya ang maayong butang, ginatawag nila nga malain. Ang malain ng butang, ginatawag nila maayo. Munang pagpangabuhi, in error. Lalaki ka lalaki, mga puyo. Babae ka babae, mga puyo. Okay na, namin na yan. Pag-ibay lang. That is, you are living in error. It is an error, mali, sa tabangan sa Diyos, no matter who they are, and no matter who you are. In the sight of God, it is still sin. Muna na tawag itong pangabuhi in corruption. Servants of corruption. Number 2, they are overcome by their own lusts. There is sa verse 18, they speak great swelling words of vanity. They allure through the lusts of the flesh, through much wantonness. Those that were clean escaped from them who live in error. Gapangabuhi sa kasaypanan. So, ikadua, they are overcome by their lusts. Ginadaog sa ilang kagulingon nga kailigbon. Ano mo silingon sila, Pastor? Ano mo silingon ako niyo? Tanan kita nagatubang sang kailigbon. Tanan. May mga level sang kailigbon sa isa sa aton. Pero ang pamangkot, are you overcome by this lust? Hindi ka mapasino-sino nga matarong ang tao nga way ka sang kailigbon. There is not a thing as a righteous man. Wala sang tao nga matarong. There is not one righteous man who doeth good and sinneth not. Ara na tanan. Ara na. Bata, tigulang, ara na ang kailigbon. Pero ang question dira, are you overcome by this lust? Ginadaog ka sa kailigbon? O kung ginakontrol mo, ginapaidalo mo, ining kailigbon. But these servants of corruption, they are overcome by their own lust. Ginadaog sila kagulingon kailigbon. Hindi sila makakontrol sa kailigbon nila. And that's why si Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse number 25, we put this body under subjection,
so that when we preach to others, we will not be cast away. Sugid-sugid ka sa iban, galay-galay ka sa iban, lakaw lalay-gayan man. Sila niya, agod nga, hindi ka masikway. Mahambal ta, hambal-hambal nga muna, siya gani, sobra pa. That is exactly what the Bible says. Nga kita, hindi dapat maging servants of corruption if we will not allow lust to overcome us. Kung tugutan mo, galigbon, mag-overcome, magadaog sa imo, ti perdi ka nagdaog siya iya mo. Ti kung agwa siya na, ulipon ka sa kaduluntan. Ikatatlo, yung mga servants of corruption are in bondage to sin. Ulipon, gapos sa pagpakasala. Sa verse number 19, while they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Ginadala siya, ginagapos. Sinong bondage? Ato pa ginahigtan. Ginagapos. Ginaguyod ka sa pagpakasala. Ginasiod ka, kapag siod siya mo, higtan ka na. Kayang siod la na. Wala mo kung kamo makarelate ka mo siya na. Ako sa una, sa gamay ko, mahilig ko magpaniod sa umbok, pitaw, tikling. Tatlo class piece na umbok, pitaw, tikling. Ang tikling niya, laba tiil na, taglakat. Pero dako na lawas niya. Ang umbok naman niya, coil lang. Ang muna tsura niya. Ako, gaduroy lang nas dalan. Ang, ito ang isa, ito itong kambal ko gina. Pitaw. Yan na naman, do taas na, pulang man tayo siya na iya. Hanggang usoy man. Tingin mo ko siya na, kato ko na sa mga suok-suok dyan, kundi mga lugar, mga kahuyan. May mo ko na dalan-dalan. Halin dahil sa may piano, ito dalan-dalan. Kung gusto nila na mag-agis dalan. Dayon, kung may mga haras, inabutan ko na parang nabubodya. Dito, mga patiko ko na sang kahoy nga tagpo. Parang ako nga tagpo. Dayon, may siod-siod ko da. Siod-siod, nga masuot-suot da. Di magsuot ang pispis da. Na-snare siya. Nakop siya. Kaya sa abutan mo to, tiskog na, ginasubayan na. Kaya hapon mo na ginasibaw yung siod. Kung hindi gani, tiglapak. Meron naman na dyan po na mga hilo na hilo 20. May mga lipak na nga maglapak tiil na pipisik. Siod naman sa tiil niya. Tiboy, saya kay tiil mo. Pero kung saliog, kuga siya. Mga Kristohanon ka nga siya nga masiod sila. Nalukat sa ginambal na Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 sa verse 26. In that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Siya mga Kristohanon kaisa, sila niya, sila? Snare, masiod sang yawa. Bisa masiod ka sang yawa, there is still a possibility nga ikaw, mahilway. Mahilway ka pari sa Look at sa verse number 25, kung hindi mo pag-i-oppose ang pulong sang Diyos. If you allow the Word of God nga maghikot sa mong kabuhi, bisan nga nasiod ka sa isa kasala, nahigtan ka sa isa kasala, sarang ka mahilway da. Basta tugutan mo lang, hindi mo lang pag-i-oppose ang pagpanghikot sa pulong sang Diyos sa imong kabuhi. But once nga i-oppose mo ang pulong sang Diyos, okay na? Kontra mo na ang Diyos, kontra mo na ang pulong sa Ginoo, nga mo magahilway sa imo. Because the Word of God, the truth of God, shall make you free. And you will be free indeed. Now notice, shall make you free. It is a process. Hindi na insigida nga isa katao nga may bisyo, may sala, nga pagpamati sa pulong sa Diyos, hukas na yun. Hindi. Shall make you free. In the process of time, mahilway kagida sa imo nga sala kag bisyo. Agod nga hindi ka maging servant of corruption. May mga tao nga ngayon sini, in bondage to corruption, in bondage to sin. Ika sa verse number 20, sa 2 Peter chapter 2, verse 20. Amuning mga servants of corruption, mga ulipon sa kaduluntan, nga pangaboy sa sayop, na overcome sa ila kagulingon nga gusto, sa ila kagulingon kailigbon, kag higot sa sala,
and then they are entangled in the pollutions of the world. Dira makita sa verse 20, for if they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. And the latter end is worse with them than the beginning. Tining mga tao ngayon masubo, no? Nasa doon ay excited sa bulaton sang Diyos. Sa doon ay nagadayaw sa Ginoo, nag-aalaga sa Ginoo, nagasimba sa Ginoo, nagapanugid sa iba, nanungod sa Ginoo Jesus. But suddenly, na intanggol. Intanggol, naburam-buran. No? Burambod. No? Kaburambod. Intanggol. Pagla na sa galakad kada, may nagasabad nga mga kurinte, na trip imotil, na buramburan, ili mo, tumba ka. Tido mo na halimbawa niya, kay nga kita may mismo kapag apos sa kawilingon ta. Obligasyon dito. Intrahan ta to. Tanan nga hublag sang gobyerno, sang kalibutan, intrahan ta. Si tanan ganito nga mga okasyon, tanan to nga mga butang, giintrahan ta. Hasta nga buram-buran, tiil ta. Sa sining mga pollution sa sining kalibutan. Nga nagpulyot sa itong kabuhi, nagpulyot sa panguna-una, nagpulyot sa mga ipusoon, nahiluan ang mga kabuhi sa mga Kristohano. Now, number 5, ang description diri sining mga servants of corruption sa verse number 21, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Ini sila nangin sulugoon, nangin ulipon sa kaduluntan, kay ini sila nagtalikod. They turn away from the holy commandment. Nagtalikod sa pulong sang Dios. Wala na gana mamati sang wali. Wala na gana pamati sa bisan sa radyo na lang kabati sang wali. Wala na. Nadula na sa ilang balatyagon. Simba, wala na ipulos. Pamati sa pulong Dios, wala na pulos. Amo ning mga tao nga ulipon, sulugoon, sang kaduluntan, sining kalibutan. You better watch out sa inyong kabuhi. When you lose that, meaning, there is something wrong sa aton nga spiritual nga kabuhi. Kung madulaan kita sang, vigor, dulaan kita sang intensity, sang excitement, sang delight in the Word of God. Meaning, nagtalikod kita sa balaan ng mga pulong sang Diyos. Katapusan, ini sila mga servants of corruption, ulipon sa kaduluntan, they are wallowing in the mire. Nagawalo, istar, lumon, basta pahulom, no? Nagkulom-hulom sa lunang sangsala. Muna ang balik sa verse number 22. It happened unto them, nagkatabo sa ila. Ining mga ulipon sa kaduluntan, nagkatabo sa ila, amo ni ang matuod nga ginahambal sa hulubaton, ngang ido, balik sa iya kagulingong suka. May iban pag nga sapat, nga kakaon niya yung suka. Doon ko may kita, ido lang gid. Ang koreng kakaon suka niya, doon ko kita. Basi may ara. Ang baka kakaon sang iyang ginkaon niyang hilamon, dasok dispyak, kag kung mapasilong na siya, sapon niya na liwat. Munang ginameditate niya, ginapander niya itong kaon niya. O ini pagwaon niya di, kag kaunon liwat ang kaon niya. Pero lain na suka, ido lang nakita naton nga nagkakaon sa kagulingon niya ng suka. Bisa na pakido, bisa na pagkiko. Siguro baboy kag ido para sa kiko. That's why nga, bawal na sa nasyon sang Israel ang ido kag baboy kay mahigko nga sapat. Kita mong baboy mo na. Hasta inon na niya ngani kauno niya na ya. Hasta ang suka niya kauno niya na. Si description ini sang mga ulipon sang kaduluntan. Nano kuno hamya ang ido nagbalik sa kagulingon suka kag ang baboy sa kagulingon niya bisan nga hugasan mo siya ang iyang kalipay kung buyan mo siya kay palakpalak ko siya magluhulom-hulom to siya
sa lamawan. Amo na ang kalipay sa isa ka tawo nga yara siya sa kaduluntan. Ang kalipay niya is to live and to wallow in the mire, in sin. Siling sa balang salatan, siling ni Apostol Pablo diri sa atong konklusyon magita sa Galatians chapter 6 sa verse number 6 kag 7. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, and he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ang nagapangga sa iyang unod, meaning ang ginatagod ta, ang unod nun ta, nga handom, gusto sa pangabuhi. Ano nga malya? Magaani ka sa kaduluntan. Hindi mo na malikawan. Kaduluntan gid lamang ang anihon mo sa imong kabuhi. Because if you are a servant of corruption, you will reap corruption. Hindi lang corruption, kundi in eternity, diin wala kaluwasan. Eternity in hell. Kung hindi ka pangayo, patawad sa Ginoo sa imong mga kasalanan, magbaton kay Kristo Jesus ng mga manluluwas. Mga may Ginoo, salamat gid sa mga pulong nimong karon. Nga nagpadumdum sa amon sa makahaladlok nga butang. Na kung kami Ginoo paidalom sa among kagulingon sa mga influensya sining kalibutan, sa mga kaduluntan sining kalibutan. Magani lamang kami sa kaduluntan man sa among kabuhi. Kag sang paghukom sa tubangan sa lingkuran ni Kristo Jesus. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Ikaw magpakamayo sini sa ngalan ni Jesus. Amen.